Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Opisyal nang nanumpa si Konsehal Romel Acuña bilang acting mayor ng Marikina City. Ang kanyang kakambal naman na si Ronnie Acuña ang uupong acting vice mayor. Kasunod ito ng suspension na ipinataw ng Office of the Ombudsman kay Mayor Marcelino Teodoro, Vice Mayor Marion Andres at 13 konsehal ng lungsod dahil sa umano'y kahina-hinalang paggamit ng PhilHealth funds. Si Teodoro at ang isa pang nabanggit ay sinuspindi ng Ombudsman sa loob ng 6 na buwan. Hataw Balita ngayon. Kanselado ang pasok sa mga eskwelahan sa Dagupan City at sa Manawag sa Pangasinan ngayong araw. Kasunod ito ng forecast ng Pag-asa na pag-iral ng matataas na heat index sa nasabing lugar. Ayon sa Pag-asa, abot sa 47 degrees Celsius o dangerous level ang heat index sa Dagupan City sa Pangasinan. Hataw Balita ngayon. Nagtapos ang pag-iral ng amihan no Northeast Monsoon sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, ito na ang hudyat ng pagsisimula ng mas mainit na panahon no dry season. Monsoon nito, asahan na ang unti-unting pagtaas ng temperatura, bagamat posible pa rin ang pagkakaroon ng panakanakang mga pagulan sa ilang bahagi ng bansa. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang na handa ang pamahalaan sa panahon ng tag-init, lalo na sa mga sakit na posibleng umusbong. Hataw Balita ngayon. Nagpaalala ang ilang mambabatas kay Vice President Sara Duterte sa kanyang pananagutan at tungkulin sa bansa. Ilang araw na ring nasa The Hague sa The Netherlands si VP Sara upang asikasuhin ang pagbuo sa legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong kinakaharap nito sa International Criminal Court. Gate ni House Deputy Majority Leader Congressman Lawrence Defensor, hindi dapat iniwan ni VP Sara ang kanyang tungkulin at pananagutan bilang pangalawang Pangulo. Ayon naman kay Batangas 2nd District Representative Jerbil Luistro, dapat kunin na ng Vice Presidente ang pagkakataong ito upang depensahan ang sarili sa mga aligasyon laban sa kanya sa impeachment trial. Si Defensor at Luistro ay kapwa kabilang sa House Prosecutor sa impeachment case laban kay BP Duterte. I hope she takes advantage of this due process na ibinibigay sa kanya in the impeachment process, no? So I think it is really for them to take advantage of this opportunity upang pag-aralan at ilatag ang kanilang ebidensya about the allegations of misuse of confidential funds. Hataw Balita ngayon. Hinigpitan ng National Security Council ang pagbabantay ilang araw bago ang nakanakdang protesta ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte dahil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaasahan na magsasagawa ng malakihang pagkilos ang mga ito sa Biyernes kasabay ng ika-80 kaarawan ng dating Pangulo. Gayunpaman, sa ngayon ay wala pa namang namamonitor na anumang banta sa seguridad ang NSC ayon kay Assistant Director General Jonathan Malaya. Nangako naman ang Armed Forces of the Philippines na susunod sa kanilang mandato sakaling kailanganin ng Philippine National Police ang kanilang tulong sa araw ng mga pagkilos. Wala pa naman kaming na-monitor na significant na security threat with relation to the kung ano mga pwede mangyari sa March 28. Hataw Balita ngayon. Nananawagan si Batangas 2nd District Representative Jerbil Luistro sa publiko na huwag magpadalos-dalos sa pagkomento kaugnay ng bantang Zero Remittance Week ng mga overseas Filipino workers. Kasunod ito ng pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na posibleng suspindihin ng Kongreso ang tax privileges ng mga OFW kung itutuloy ang kanilang banta. Ayon kay Luistro, sa ganitong issue ay dialogo ang kailangan ng mga OFWs. Sinabi naman ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino na malaki ang ambag ng mga OFW sa ekonomiya ng bansa. Kaya hindi na sila dapat pang idamay sa away politika ng gobyerno at oposisyon. Huwag tayong magpadalos-dalos. Instead, magkaroon tayo ng dialogue sa kanila for them to understand
that what the administration did was legal about allowing the turnover of the former president to The Hague. Hataw Balita ngayon. Iginit naman ni Senate President Cheese Escudero na hindi maaaring maglabas ng saman laban kay Vice President Sara Duterte habang nakarises ang Kongreso. Ito ang tugon ni Escudero kaugnay ng mosyon ng House Prosecution Panel na pasagutin na ang pangalawang Pangulo sa impeachment complaint na inihain laban dito. Ayon sa House Prosecutors, hindi kailangan ng sesyon sa impeachment process. Ngunit nanindigan si Escudero na kapag may sesyon lamang, maaaring i-convene ang impeachment court dahil doon pa lamang pwedeng manumpa ang mga senador bilang impeachment judges. Dagdag pa ng Senate President, hindi magiging legal ang pagsaman sa pangalawang Pangulo hanggat wala pang sesyon ang Senado. On page 2 of the very motion they filed, Page 2. they quoted the rules of the Senate that said, after the presentation of the articles of impeachment and once the court is convened, the writ of summons shall be issued. Kinote pa nga nila eh. So ang tanong ko, na-present na ba nila yung articles of impeachment in plenary? Na-convene na ba yung court? Eh hindi pa naman eh. Eh di hindi pa rin pwede yung writ of Hataw Balita ngayon. Hindi bubuwagin ni Pangulong Bongbong Marcos ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ito ang kumpiyansang pahayag ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Ayon sa opisyal, narinig niya mismo sa talumpati ng Pangulo na binibigyan din ito ang halaga na maituloy ng task force ang trabaho nito. Katunayan, ayon kay Malaya, isa na lamang ang guerrilla front na natitira sa bansa at ito ay ang nasa Camarines Sur. Inaasahan niya na tuluyan na itong malalansag bago matapos ang taon. If I may quote the President this morning, I'm encouraged by the reports. Our efforts are bearing fruit. We have to continue. It has been successful and we need to continue to invest in its success. End of quote. So I don't think we will have a more clearer answer than that from the President. Hataw Balita ngayon. Naghahanda na ang Philippine Navy sa posibleng pag-okupa sa Grande at Chiquita Island sa Subic Bay. Oras na ideklara ito ng pamahalaan bilang military reservation areas. Ayon sa Department of National Defense, strategic location at vantage point ang mga lugar dahil malinaw na makikita ang mga pangunahing ruta ng dagat sa West Philippine Sea. Kabilang na ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon naman kay Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, makakatulong din kung magkakaroon ng military reservation camps sa mga nasabing isla para maprotektahan ang mga operasyon ng Subic Special Economic and Freeport Zone. The natural layout of Subic Bay provides safe harbors for our ships. The aircraft, we have a runway is already existing, hence the need to be able to have a military presence, a foothold in the Subic area. Hataw Balita ngayon. Hindi aksidente ang pagbagsak ng tulay sa Isabela. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, sa pagdinig sa Senado, sinabi ni Cayetano na batay sa report ng Department of Public Works and Highways ay marami ng problema o depekto sa umpisa pa lang ng konstruksyon ng Santa Maria Cabagan Bridge. Partikular na tinukoy ng senador ang 12 spans ng tulay na anya ay depektibo. Hindi gaya sa ulat ng DPWH na 5 lang daw ang may problema. Ayon kay Cayetano, sapat na ang ulat na ipinasa sa kanya para sabihing hindi aksidente ang nangyari sa tulay. In my research sa sinubmit nyo 12 yung may problemang span, hindi 5. Every single span may problema. And these are based on reports that were submitted and I want to thank mga taga DPWH. Pero inignore nung higher ups. Tulong muna bago balita. Tulungan!
na ng naka-off-duty na UNTV News and Rescue responders ang dalawang biktima ng vehicular accident sa Diet Camarines Norte. Samantala, inasistihan din ng UNTV News and Rescue ang dalawang biktima ng aksidente sa motorsiklo sa Apalit, Pampanga. Si Lizelle Nael humahataw. Hataw Balita ngayon. Mag-aalas 3 ng madaling araw noong Lunes, March 24, nang makarinig ng malakas na salpukan ng motorsiklo sa kalsada ang naka-off-duty na UNTV News and Rescue Team responders sa Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte. Agad silang tumawag ng ambulansya. Habang naghihintay, inassess na nila at nilapatan ng first aid ang sakay ng isa sa mga motorsiklo na 62 anyos na babae na may deformity sa kaliwang tuhod at mga gasgas sa braso, kaliwang tuhod at kaliwang paa. Nag-apply na rin sila ng dressing at nilagyan ng splint upang ma-stabilize. Nilinisan din ang maliit na hiwa sa kanang tainga at gasgas sa mukha na natamo ng isang lalaking pasyente. Inendorso ang dalawang pasyente sa Daet Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na siyang nagdala na sa kanila sa ospital. Samantalang ang isa pang pasyente ay nirespondihan naman ng Daet MDRRMO. Base sa ulat, nag-overtake ang isa sa dalawang motorsiklo na minamaneho ng 44 anyos na lalaki. Nabatid na nakainom ito ng alak kaya't sumalpok sa kasalubong na motorsiklo na sakay ng mag-asawang papunta sana ng palengke upang magbukas ng tindahan. Isang tawag naman ang natanggap ng UNTV News and Rescue Pampanga patungkol sa motorcycle accident sa Marcos Highway, Barangay Sampaloc, Apalit alas 12 pasado noong Linggo, March 23. Patungo sana ng Baguio City ang biktima, ngunit habang binabaybay ang kahabaan ng MacArthur Highway, biglang huminto ang nasa unang sasakyan kaya sila na aksidente. Bali dito may nakasabay sniper, bali nagunaan kami. Akala ko diretso dito yung sasakyan, biglang hinto rin pala dito unahan. Tapos din ako nag-slide dyan na banda. Nagtamo ang 23 anyos na lalaking biktima ng sugat sa magkabilang tuhod. Ang 22 anyos sa babaeng biktima naman ay nagtamo ng sugat sa kanyang magkabilang kamay at tuhod na agad binigyan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Tumanggi nang magpadala sa ospital ang mga biktima. Lizelle Nael, humahataw sa balita ngayon. Sa balita naman, sa ibang bansa, inirekomenda ni US House Speaker Mike Johnson na tanggalin ang ilang federal courts. Kaugnay ito ng mga hukom na nagdesisyon laban sa ilang mga panukala ni President Donald Trump. Ito ang humahataw na balita ni Kat Carriedo. Hataw Balita ngayon. Ilang korte ang humarang sa mga hakbang ng Administrasyong Trump, kaya naman bukod sa bantang pag-alis ng pondo, nais din ng Pangulo at kanyang mga kaalyado na ipa-impeach ang ilang hukom, lalo na ang tumutol sa kanyang mga panukala. Isa rito si U.S. District Judge James Boasberg na humadlang sa paggamit ng Alien Enemies Act upang ipa-deport ang mga Venezuelan migrants. Ayon kay Speaker Johnson, mayroong kapangyarihan ng Kongreso sa mga hukom, kabilang ang pagbuwag ng buong district court at kontrol sa pondo nito. Samantala, nakikipag-usap si House Judiciary Chairman Jim Jordan sa mga Republican ukol sa mga posibleng hakbang laban sa ilang district judges kabilang si Boasberg. Magiging malaking usapin sa bipartisan funding negotiations sa susunod na fiscal year ang pag-aalis ng pondo ng mga korte. Kailangang kumbinsihin ang senior appropriators at makuha ang mayoryang boto sa Kongreso. Ngunit karaniwang tinatanggihan ng Senado ang anumang panukalan na tanggalan ng pondo ang mga korte. Nakatakdang magpasa ang mga House at Senate appropriators ng kanilang mga panukalang pondo bago ang susunod na deadline ng government shutdown sa September 30. Kat Carriedo, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Pinirmahan na ni US President Donald Trump ang executive order na naglalayong ayusin ang sistema ng eleksyon sa bansa. Nakasaad sa mandato ang pagpapakita ng katunayan ng citizenship upang makaboto. Ito ang humahataw na balita ni Melda Andrada. Hataw Balita ngayon.
Nilagdaan na ni US President Donald Trump nitong Martes ang isang executive order na layong pabilisin at baguhin ang sistema ng halalan sa Estados Unidos. Nakasaad sa mandato ang pag-aatas ng dokumentong magpapatunay sa pagkamamamayan upang makapagparehistro at makaboto sa federal na halalan at hinihiling na matanggap ang lahat ng absentee voting ballot bago sumapit ang araw ng halalan. Inilarawan ng isang fact sheet mula sa White House ang mandato bilang isang paraan upang protektahan ang integridad ng halalan sa Amerika. Inaatasan nito ang Election Assistance Commission na ayusin ang mga forms sa pagpaparehistro ng mga botante kabilang ang katunayan ng pagkamamamayan ng boboto. Direkta ang inaatasan rin ang Department of Homeland Security na magbibigay ng akses sa kanilang database upang beripikahin ang katauhan ng botante. Pagaman ang utos na ito ni Trump ay humarap sa legal na hamon, ay nagbabala ito na hindi nito ibibigay ang pondo ng mga election official na hindi susunod sa mandato. Sa kabila nito, sinabi naman ng ilang kritiko na ang hakbang na ito ni Trump ay malinaw na banta upang tanggalin ang karapatan ng milyon-milyong botante. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Tinalakay na ng administrasyon ni US President Donald Trump ang nangyaring security breach sa isang group chat. Itong humahataw na balita ni Crespo Gaban. Hataw Balita Ngayon. Noong Miyerkules, March 25, ipinahayag ng Trump administration na walang classified information na ibinahagi si Defense Secretary Pete Hegseth sa isang encrypted chat tungkol sa mga US strikes sa Yemen. Ito ay pagkatapos ipinahayag ni Jeffrey Goldberg, Editor-in-Chief ng The Atlantic, na nag-post si Hegseth ng mga detalye tungkol sa mga atake kabilang ang mga target, armas at sequencing ng pag-atake sa Signal app bago ang mga strike noong March 15. Ayon naman kay US Director of National Intelligence Tulsi Gabbard, CIA Director John Ratcliffe at Defense Secretary Pete Hegseth, walang classified na impormasyon na ibinahagi sa chat. Ngunit tinututulan nito ni Goldberg na tinatawag itong kasinungalingan at iginiit na ibinahagi ni Hegseth ang mga detalye ng mga plano ng digmaan. Samantala, patuloy ang kritisimo kay Defense Secretary Hegseth at maaaring imbestigahan ito ng Senate Armed Services Committee. Crespo Gaban, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nangako naman sa Canadian Prime Minister Mark Carney na maglalaan ito ng mas mataas na pondo para sa armed forces ng bansa kapag nanalo siya sa gaganaping general elections April 28. Ito ang umahataw na balita ni Charles Corpus. Hataw Balita Ngayon. Nagbigay ng pahayag si Canadian Prime Minister Mark Carney nitong March 25 na gagastusan niya ang sandatahang lakas ng Canada kapag nanalo siya sa halalan ng Liberal Party sa darating na April 28. Aniya, ilan sa planong bilhin ng kanyang pamahalaan ay mga bagong submarines at mabibigat na icebreakers, kasabay ng modernization sa mga luma at di maaasahang military procurement system ng militar. Bukod dito, plano ring baguhin ng Prime Minister ang paraan upang makapag-recruit ng mga bagong military men, samantalang ang mga kasalukuyan ng mga naninilbihan ay tataasan ng sweldo. Ayon kay Carney, ang planong ito ay upang maiparamdam na malakas ang bansa hindi lamang sa loob, kundi maging sa labas at bilang tugon na rin sa banta ni US President Donald Trump na idurugtong niya ang Canada sa Estados Unidos. Sa ngayon, wala pang ibinigay na eksaktong detalye ang Prime Minister kung paano gagawin ang mga planong ito. Charles Corpus, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Naglabasan ng mga usapin sa paglalaan ng budget o paglalaan ng mataas na budget sa Defense Force matapos ang paglalatag ng Australia Federal Budget ni Treasurer Hon Dr. Jim Chalmers. Hindi umano akma sa itinakdang target ng Trump government na siya umanong naging batayan ng Albanese government. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita Ngayon. Tinawag na free rider on America ang Australia matapos isapubliko kahapon ni Treasurer Honorable Dr. Jim Chalmers ang federal budget ng bansa.
Ang pagtaas mula sa 2.03% patungo sa 2.3% na GDP sa 2033-2034 para sa Defense Force budget ay hindi umano umabot sa 3% na target ng Trump government. Depensa naman ni Treasurer Honorable Dr. Jim Chalmers, ang budget na ito ay pinagplanuhang maigi ng Albanese government at ito ay isa sa huge and high priority ng bansa upang maprotektahan ang ekonomiya para sa mga kakaharaping pagsubok ng bansa. Ayon naman kay Strategic Analysis Australia founder Michael Shoebridge, sa inilaang budget ay magiging mahina umano ang defense force ng bansa sa susunod na 10 taon at nabigo umano si Prime Minister Anthony Albanese na maipasa ang test ng Amerika sa kanyang pamamahala sa hindi pag-abot sa spending target ng Trump government para sa Australia. Sa layuning mas mapalakas pa ang depensa ng bansa, umani ito ng 6.6% ng kabuuang budget ng gobyerno na siyang ika-4 na pinakamataas na paggugol ng budget ng bansa. Kaugnay nito ang paglalatag ng labor ng karagdagang 1 billion Australian dollars na siyang ilalaan din sa Defense Force sa taong 2028-2029. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Makatatanggap ng mas malaking bahagi ng foreign aid budget ng Australia ang ilang bahagi o ilang bansa sa Pacific Island at Southeast Asia matapos ipahayag ni US President Donald Trump ang pagbabawas ng Estados Unidos ng financial aid sa ibang bansa. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Tinatayang aabot sa $5.1 billion ang Official Assistance Development Budget ng Australia sa taong 2025 hanggang 2026. Mas mataas ng $136 million mula sa budget ng nakaraang taon. Ito ay matapos i-anunsyo ni Trump na kakansilahin ng US ang humigit kumulang na $54 billion na halaga sa mga Overseas Assistance Development Program nito. Ililipat ng Australia ang tinatayang $100 million na foreign aid sa Pasipiko at Timog Silangang Asya upang punan ng mga kakulangan sa mga kritikal na programa tulad ng serbisyong pangkalusugan at climate action. Kabilang ang dagdag na $5 million upang mapanatili ang mga HIV program sa Papua New Guinea, Fiji at Pilipinas. Samantala, 3/4 naman ng budget ang mapupunta sa mga rehiyon ng Indo-Pacific, kung saan target na mapalakas sa loob ng 5 taon ang katatagan ng ekonomiya sa nasabing rehiyon. $370 million naman sa loob ng 3 taon ang mapupunta sa humanitarian crisis sa Myanmar. Ang iba pang tulong ay mapupunta sa regional health resilience, gaya ng sa HIV at tuberculosis, at sa pagsuporta sa ginagawang climate action. Ayon kay Australian Foreign Affairs Minister Penny Wong, ang Foreign Development Program ng Australia ay mahalaga upang matiyak ang katatagan at seguridad ng rehiyon. Tiniyak naman ni Wong na patuloy na itataguyod ng Australia ang Pasipiko at Timog Silangang Asya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malaking development assistance sa mga nasabing lugar. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Niyanig ng 5.1 na lindol ang Baler Aurora kagabi ayon sa naging tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX. Ayon sa ahensya, isang tectonic earthquake ang tumama sa 13 kilometers southeast sa bayan ng Baler habang may lalim na 11 kilometers ang naitalang pag-uga ng lupa alas 8:56 ng gabi. Ang tremor o malakas na paggalaw ay naramdaman ang intensity 5 sa Baler at Aurora. Intensity 4 o moderately strong ang naramdaman sa San Luis, Aurora, habang ang instrumental intensity ay naramdaman din ang intensity 3 sa Dingalan at San Luis, Aurora, intensity 2 sa Bulacan, habang intensity 1 sa Madelia, Quirino, Nampicuan at Gabaldo, Nueva Ecija, Abukay, Bataan, Marikina City at Caloocan City. Hataw Balita ngayon. Mahigpit na seguridad ang ipatutupad ng Davao City Police Office upang tiyaking matatapos ng payapa ang gagawing Solidarity Rally ng Pro Duterte ngayong Biyernes. Si Gladys Tuabe, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nakahanda ang Philippine National Police sa Davao City na magpakalat ng kanilang personnel kung sakaling magkakagulo sa araw ng Biyernes.
Higit 20,000 hanggang 30,000 taga-suporta kasi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang inaasahang sasali sa Solidarity Rally sa Freedom Park sa Davao City. Hiling ng mga ito ang hustisya para sa dating Pangulo na nahaharap ngayon sa paglilitis sa International Criminal Court o ICC dahil sa kasong crimes against humanity. Dahil sa malaking bilang ng mga dadalo, mahigpit na seguridad ang ipatutupad sa lungsod. Naagid tayo mga ginahimo sa mga like war scenarios na mahitabo during the conduct of ng mga events sa rally diri sa aton sulod sa Davao. Natin mga naka-standby, PNP personnel ma'am, like the SWAT team, natin mga standby po ana ma'am from BCP Mobile Force Company, na nanana sa ato ang mga contingency plan just in case ay mga panghitabo nga sama ingon ana. Wala na mo na giwala nga na possibility. Bagaman walang banta ng anumang kaguluhan sa ngayon, hiling ng DCPO sa mga dadalo sa pagtitipon. Wala tay threat sa security na diri sa Davao City, pero gihangyo lang yun nato ang tanan ma'am, giawhag nato nga magbinantayon ta kanunay sa ato ang palibot. Ang best practice nato diri sa Davao City, ang imam na ay makita, magsalita, mag-report sa mga uniform person nga naa sa mga pampublikong lugar. Nakahanda rin ang Davao City Task Force sa naturang pagtitipon. Ato ang lead role ani is PNP. But natay gitawag nga law enforcement support operation, no? That's the reason nga usahay kauban ta support elements, no, nga ma-augment sa PNP. So as of now, normal ang ato ang mga deployments, no, natay monitoring. Other than that, support lang gid ang military. As isa ta Davao, Task Force Davao ang unit nga posible ma-augment sa aning mga activities. Samantala, may isasagawa ring pagkilos ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa Tagum City, Digos City, Mati City at munisipalidad ng Bansalan. Isinasapinal na ng Police Regional Office 11 ang ipatutupad na security plan sa buong rehiyon. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagsagawa ng Peace Covenant signing ang iba't ibang grupo mula sa pamahalaan at individual na tatakbo ngayong darating na national and local election 2025 sa Bohol. Layo ng covenant signing ang tahimik at payapang botohan sa Mayo. Si Kier Saiman humahataw. Hataw Balita Ngayon. Nilahukan ng iba't ibang grupo ang Peace Covenant signing na sinagawa sa Bohol Police Provincial Office Covered Court sa Camp Taguhoy nitong kamakalwa. Nasa pagtitipon ang Commission on Election o COMELEC, Department of the Interior and Local Government o DILG, Department of Education o DepEd, Philippine Coast Guard o PCG, Bureau of Fire Protection o BFP, Philippine Army, Bureau of Jail Management and Penology o BGMP at ilang mga kandidato sa politika. Ang nasabing gawain ay upang sumumpa na sundin ang mga batas at alituntunin upang maging mapayapa at ligtas at patas ang paparating na eleksyon sa probinsya. Nanawagan naman si Bohol Election Officer Attorney Eliseo Labaria sa mga ahensya ng gobyerno na tulungan ang COMELEC sa pagpapatupad ng seguridad para sa tahimik na halalan. Kier Saiman, humahataw sa balita ngayon! Tagumpay ang BFP Lady Firefighters, AFP Lady Gunner at COMELEC Suffragettes sa volleyball matches kahapon. Matindi ang pinakitang determinasyon at husay ng bawat kupunan na nagdala ng panalo sa kani-kanilang team. Si Jed Neresina humahataw. Balik aksyon ang mga kupunan na kasali sa UNTV Volleyball League Season 3 na ginanap kahapon sa Paco Arena. Sa unang game pa lang, mahigpit na nasagupaan ang ipinamalas ng BFP Lady Firefighters kontra PhilHealth Consulta Health Insurers. Sa set 1 pa lang, umarangkada agad ang BFP at nanalo sa score na 25-21. Ngunit nagawa ng PhilHealth Consulta
na makabawi sa set 2 sa score na 25-20. Pero hindi nagpatinag ang Lady Firefighters sa ikatlong set kaya nakuha nila ito sa score na 25-19. Pagdating ng fourth set, dikit ang laban ngunit muling nagising at nakabawi ang health insurers sa score na 25-22. Ngunit sa ikalima at decider set, pinatunayan ng BFP Lady Firefighters ang kanilang galing at nasungkit ang tagumpay sa score na 15-11. Malaking bagay talaga sa amin yung araw-araw na practice dahil nakatulong talaga sa resistensya ng mga bata. Ilan sa nag-ambag ng puntos para maipanalo ang match ay sina Fire Officer 2 Gang Abeliana, Fire Officer 1 Mek Magsino, Middle Hitter Import Shaira Romo at Fire Officer 1 Desa Puyo. Hindi man nagtagumpay na mapatumba ang top 1 sa ranking, planong palakasin pa ng PhilHealth ang kanilang opensa at depensa sa mga susunod na laro. Medyo kinapos doon sa energy yung mga player, and medyo kinabahan din nung bandang huli kasi nawala ng communication sa loob. Doon lang nagkaroon ng pero yung first 4 sets medyo okay naman yung communication nila, yung rhythm nila sa loob. Sa ikalawang match naman, mabilis na tinapos ng AFP Lady Gunner ang laban kontra NHA Home Masters. Dinomina nila ang tatlong magkakasunod na set sa score na 25-15, 25-16 at 25-17. Tinanghal na muli bilang player of the game si Sergeant Iya Yongko na gumawa ng 13 points. Katulong niya sa scoring sa match sina Sergeant May Pantino at Petty Officer 3rd Class Lilet Mabayad. Ngunit para sa back-to-back champions, hindi sapat ang nakuhang panalo para tumigil na sila sa pag-ensayo. Kasi yung competition ngayon, so pataas na ng pataas. Yung mga kalaban, pagaling na ng pagaling. So siguro, practice ng practice. Wala lang mag-stop. Aminado naman ang rookie team na NHA Home Masters na hindi naging madali ang kanilang laban sa AFP Lady Gunner, kaya lalo pa silang magpapalakas. Nahirapan kami talaga sa mga receive namin, saka yung mga hulog nila. Hindi kami nakakapag-coverage kagad sa mga hulog ng AFP. Yun, doon kami hirap talaga sa depensa at saka receive. Doon kami hirap na hirap. Tsaka pag nauunahan na kami ng score, parang nawawala na sila sa sarili nila eh. Sa huling match naman, pinatunayan ng Comelec Suffragettes ang kanilang lakas matapos talunin ang PNP Lady Patrollers sa 4 na set. Dikit ang laban ng dalawang koponan sa unang set, pero nanaig ang Suffragettes sa score na 25-21. Lumamang sa attack at block points ang Comelec sa set 2, kaya nakuha nila ito sa score na 25-15. Ngunit nagising ang Lady Patroller sa set 3 at nakuha ito sa score na 25-20. Pagdating ng fourth set, halos magpalitan lang ng puntos ang dalawang koponan, pero nanaig pa rin ang Comelec sa score na 25-22 at tuluyang isinara ang laro. Kumpiyansa ng mga player kasi last time, yun ang wala sa kanila eh. So kailangan lang, sabi ko, maniwala kayo sa sarili nyo, sa mga ginagawa nyo. Makukuha natin to, tiwala lang. Kasi last time kasi, iniisip kagad nila na malakas yung PNP, hindi natin tatalunin niya. So at least nag-materialize naman ngayon yung kumpiyansa nila sa sarili nila. So nanalo kami. 3 players ng Comelec ang nakagawa ng double-digit scores. Ito sina Danica Hendrauli, Javen Savas at Sandra De Los Santos. Samantala matapos matalo sa match ay balik agad sa ensayo ang PNP Lady Patrollers. Opinsa, dipinsa, pinapractice namin lagi yan. Araw-araw, sa umaga, dipinsa, pagsapon, opinsa kami. Yung pinano naman yan, kaya nagtaka ako talaga.
Sabi ko nga, bukas may ensayo kami. For more volleyball action, abangan ang susunod na match ngayong darating na linggo March 30 live pa rin sa Paco Arena. Maghaharap sa Game 1 ang NCMH Wellness Warriors laban sa BFP Lady Firefighters. DFA Emissaries kontra Comelec Suffragettes sa Game 2. At PhilHealth Consulta Health Insurers laban sa PNP Lady Patrollers sa Game 3. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ayan. At kahapon, Ani, nandun kayo sa NLEX, no? That's correct. Oo. At in-announce nga ng NLEX management na okay na. Ano na yung ating mga sasakyan doon. Nakakabaybay na ng ayos. Taliwas dun sa dati, parang sinabi nila mga 3 weeks pa bago matapos yun eh. Pero mas napaaga, no? Salamat naman kasi nakumpunay agad. Doon nga nalaman namin, amigo Sherwin, sapat naman yung kanilang mga device para mabantayan yung mga pagpasok, paglabas ng mga trucks, heavy trucks na may mga iba't ibang mga dala-dala, goods man yan o ano man. Sapat naman daw po because they have the alarm. Kapag mataas yung truck na bumabaybay dyan, may alarm sila, sa madaling salita, mati-check agad. Ang ipinagtaka ko lang doon, wala naman kinalaman doon sa height nung babangga yung bridge na diyan sa nasako po diyan sa may Marilao. Pero ang naging problema kasi yung size nung kargada. Okay. Yun ang nakabangga, sabi nila. Now, hinahanap natin yung device na pang-check kung halimbawa yung load mo ay oversized, do you have that? Kasi hindi ka na mag-move forward. Kung doon pa lang sa umpisa ay matsisita ka na, may mag-aalarma na. So, I was wondering, bakit nakapasok pa ito? Doon pa lang sa bungad, sa karuhatan siya nanggaling eh. Doon pa lang sana, napigil na siya doon. I was looking for that device kasi kung makikibalita at magbabasa ka din at magre-research tayo, doon sa panuntunan ng sa ibang bansa, yung international standard, talaga naman dapat mayroon ganon. Ang hinahanap lang natin, sabi ko, asan yon. Pero sinasabi naman ng pamunuan ng North Luzon and they have that. At saka may mga tao. Minsan kasi yung tao, pagka malingat ka, baka hindi mo na yun mahabol. Lalong-lalo na malayo, di ba po? Pagtao yan. Pero importante talaga, makasunod tayo doon para maiwasan natin ito. Hindi biro yung 8 oras na nakababad ka dyan sa, Oo, sa kasi traffic. na-experience yung traffic no? Talagang matindi. That's correct. Paano kung may mga emergency cases? Paano ka baka mamaya may mga mamatay na dyan. May ambulance na may daladalang mga pasyente. Di ba? Mai-stuck ka sa traffic ng 8 oras. Pero doon sa binalita mo na nabuksan na, masaya tayo doon. At masaya rin tayo doon sa assurance na binibigay ngayon ng NLEX na hindi na maulit-uli yung mga ganung pangyayari, Ani. Abay, dapat. Di ba? Ang napakahirap. Subukan nyo, kayo may stock up ng 8 oras sa kalsada. Hindi biro po yun. At ulitin natin, kailangan talaga yung mabilis yung pagkilos. Di ba? Hindi naman natin sinasabi na nagkulang sila doon sa pagkilos kasi hinahanap din ng tao yung mabilis na how many hours bago nila nalagay yung zipper lane. Makakatulong kasi yung zipper lane. Ilang oras. Sabi nila, agad naman nila yan na nailagay. Salamat naman. Alright. At sa atin namang shoutout, Ani, ibigay mo na. Alam mo, ang dami pa rin shoutout na hindi ko po nababanggit, mga kasambahay. May mga talaan tayo na mga shoutout. Pero babanggitin ko na lang po, yung mga nagsa-shoutout sa iba't ibang panig ng mundo, nagpapasalamat po kami. Pero yung mga pangalan, paumanhin po, hindi ko mababanggit kasi madami sila. Thank you na lamang po. Maraming salamat. Nagme-message pa sila. Salamat po. Eto na yung mga kasama natin. Shoutout ko na muna yung ating sige. Si Christian Lopez. And of course, si Jerickson. Maraming talent pala to Ayan, Jerickson. Maraming talent. Sige. Of course, narito naman si Josa Ibanez. Maraming salamat, Josa. Kasama natin si Olan, si Ronald, si Adet. Thank you, Adet.
si Joshua, si Belinda, si Chris, si Marvin, si Justin, si Nars, si Arian, si Chris Glenn, and of course yung pilot namin, si Bernie, kasama si Alex, at saka si Paraon, and of course si Engineer Edison Ico. Yan. Oo, at sa akin naman laging nakaantabay na yung aking unika iya, si Elisea. Ayan. At siyempre yung aking may bahay, si Glenda, yung mga suki natin dyan sa Laguna, sina Hener Aliparo, si Lou Elipanya na nagkarlan Laguna, of course sila Elena Yang, Emma Chikuhara. Ayan, Ani. Good morning po sa inyo. Ayan, maraming salamat. At mga suki pa rin. Suki, lahat ng suki sa umaga na nakatutok dito. Thank you very much po. Sabi ng Ate Lulu ko, suki rin daw siya, tsaka si Ate Miriam. Ayan. Oh, si Ate Ruth Soriano, Attorney Ruth. Ayan. At saka si Mami Beth Attorney Mel. Rason. Mami Beth, good morning po sa Si inyo. Edad. Daddy, si Idad, at saka si yung mga BP natin. Alam mo lagi nakatutok dito, si BP Joseph, BP Bong, BP Noli, and of course si BP Jerry. Sama na natin dyan si Ma'am Nina. Good morning po. At si Jem J. Eusebio. Si Carl ba nabanggit na natin? At saka si Jericho at saka si Aljan. Tama. Nabanggit ko na Adet. Sorry naman. 16 na tayo. Okay, go. Ayan. Shoutout din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo Libertad 1350. At patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 4 na po tayo mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo na nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 19, talatang 27. Magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-27 sa buwan ng Marso 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.